Kamusta mga tol? Giannis Antetokounmpo to New York Knicks ha? Paano ba talaga mapupunta si Giannis Antetokounmpo sa New York Knicks? Sabay tirahin na natin yan. Pero bago yan, hatsyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay game, ayan na nga. Sabi ng chismosa kong kapitbahay, nagre-request na nga ng trade si Giannis Antetokounmpo paalis ng Milwaukee Bucks ha? At kung hindi nyo naalala mga tol, isa sa mga preferred landing spots si Giannis Antetokounmpo ang New York Knicks. Currently, ang New York Knicks sa standing pangatlo ngayon sa East. So kailangan pa ba talaga nilang guluhin yung team nila para makakuha si Giannis Antetokounmpo? Ang simpleng sagot dyan, aba syempre naman, di ba? Si Giannis Antetokounmpo ba naman yung makukuha mo eh. Kaya lang mga tol, ang malaking problema talaga dito, ubos eh. Said talaga yung draft picks ng New York Knicks eh, no? Pick swaps na lang natitira sa kanila. So paano mangyayari ngayon yan? Meron pa ba talaga sila mai-offer na magandang package para makakuha si Giannis Antetokounmpo? Ito, unang option mga tol, straight swap lang to, simple lang ha. Ang ibibigay ng Milwaukee Bucks, si Giannis Antetokounmpo, si Thanasis Antetokounmpo at si James Reed. Tapos yung ibibigay naman ng New York Knicks, si Pusaka at si OG Anunoby. Yan mga tol, eto tinaray ko yung trade na yan sa ESPN Trade Machine. Pasok talaga yan eh, kasi yung salaries lang naman ang chinecheck sa trade machine na yan eh. At yung analysis dyan mga tol, tingnan nyo it does not affect the winning percentage na magkabilang team. Ibig sabihin, fair lang daw yung trade na yan based sa ESPN Trade Machine ha. Kasi kung averages ang titignan natin dito ha, si Pusakat this season mga tol, 20.5 points per game yan at 11.4 rebounds per game pa. Pero kasi bumaba talaga yung field goal attempts niya eh, no? Ang dami kasi talaga nilang score sa New York Knicks eh. Pero nung nasa Timberwolves pa to mga tol, pinakamataas na doon 26 points per game, mataas ha. At palaging 20 points per game yung ginagawa ni Pusakat mula nung 2016 season pa. So legit talaga to si Pusakat mga tol ha. Kaso lang 30 years old na to, medyo matanda na ng konti. At itong si OG Anunoby naman, 15.7 points per game ang ginagawa niyan at 5.4 rebounds per game. Isang elite na two-way player to mga tol, no? At palaging almost 2 steals per game ang ginagawa niya kada season. So kung contribution sa court ang pag-uusapan natin, parang pwede talaga eh, no? Pwede siguro mataparin din po sa Katsa ni OG Anunoby kung anong ginagawa mong production ni Giannis Antetokounmpo na 28 points per game this season. Kasa mga tol, eto, 100% sure ako, hindi talaga yan sapat para sa Milwaukee Bucks eh, no? 100% sure eh. Bakit? Bakit kanyo? Kasi simpleng sagot dyan, walang draft picks na kasama eh. Si Giannis Antetokounmpo yung mawawala sa kanila tapos wala man lang kahit isang draft picks. For sure mga tol, ang gusto talaga ng Bucks dyan, napakaraming draft picks yung makuha nila kasama, diba? So saan ngayon kukuha ng New York Knicks ang draft picks? Ubus na nga yung mga draft picks nila, saan na ngayon kukuha? Eto mga tol, no? Pwedeng gamitin ng New York Knicks yung ibang players nila, kagaya nito, si Mikal Bridges over Water para makakuha sila ng maraming draft picks. Ito yung sample na ginawa ko sa ESPN Trade Machine. Ganun pa rin yung makukuha ng Knicks mga tol ha. Si Giannis Antetokounmpo pa rin yung makukuha nila. Pero yung gagawin ng New York Knicks, gagamitin nila si Mikal Bridges over Water tsaka si James Reed para ma-trade naman papunta ng Blazers. Kapalit ni Holiday double pay at na si Serena Williams na syempre meron kasamang ilang first round picks. Pero take note mga tol ha, sample lang to ha. Tingin ko kung sino man player ang gusto ng Blazers na galing sa Knicks, pwede talaga nilang ibigay no? Except na lang siguro sa anak ni LeBron para makakuha sila ng ati siguro 2 first round picks galing sa Blazers. Ganun yun. That way meron pang dagdag yung New York Knicks sa offer na binibigay nila sa Milwaukee Bucks para magusto naman siguro ng konti ng Milwaukee Bucks yung package na binibigay ng New York Knicks. Na kung hindi nyo napansin mga tol, no? Yung dating championship ng Bucks, diba? Kasama ni Giannis Antetokounmpo si Holiday double pay, diba? Ayan, tingnan mo, magiging magkasama na naman sila ngayon dalawa sa New York Knicks na. Mali kasi talagang ginawang trade kay Lillard dati no? Pero ang mangyayari naman kasi sa Knicks, ubos talaga mga tol eh. 3 main players yung binigay nila o baka nga mas marami pa ibigay nila eh. So, posible mangyari dyan na magiging starter ng New York Knicks mga tol. Eto, anak ni LeBron sa point guard. Tapos si Holiday double pay, si Josh Evangelista, si Giannis Antetokounmpo at si Mitchell Robinson supermarket. Ang mga pamalit nila, si Kabayan Nordic Clarkson tsaka si Yag Bulsele. Pero kahit na mga tol no? Isipin nyo ha, ang gandang tandem talaga nito. Holiday double pay kasama si anak ni LeBron no? Kasi mawawala ngayon sa anak ni LeBron yung presyo sa depensa, diba? Kasi andyan si Holiday double pay para sumalo sa kanya sa depensa. At yung pwede pa nga mangyari dyan, pwede pa nga si Holiday double pay ngayon yung magpo-point guard para sa New York Knicks ha. Tapos shooting guard na yung lalaroin na anak ni LeBron. At meron pang kasama si Giannis Antetokounmpo sa ilalim mga tol para kumuha ng rebounds ha. Eto si Mitchell Robinson sa supermarket, malakas sa rebound siyang hype nun, diba? So 4 ngayon lalaro ni Giannis Antetokounmpo sa New York Knicks. Ang malaking tanong dyan mga tol, mag-fit ba silang dalawa ng anak ni LeBron? Halos parehas ng laro yan, dalawa na yan, diba? Ang simpleng sagot naman dyan, eto mga tol, kung naalala nyo kasi, yung anak ni LeBron, naglaro yan kasama ni Papa Luka, diba? Nag-fit ba silang dalawa? Okay naman no? So I'm sure, alam talaga niya kung paano yung gagawin niya kapag kasabay na niya sa loob si Giannis Antetokounmpo.
At 100% sure, yung anak ni Lebron, siya yung mag-a-adjust talaga dyan mga tol. Kasi hindi naman pwedeng tambay lang sa 3 points si Julius De Belen, di ba? Kasi mahina sa 3 points siyang hayop na yan eh. Ang posible talaga mangyari dyan mga tol ganito. Si Julius De Belen yung magiging taga-screen na anak ni Lebron kapag yung anak ni Lebron yung may hawak ng bola. Pero eto, kapag si Julius De Belen naman yung may hawak na bola, eto, pwede naman siguro maging spot-up shooter yung anak ni Lebron kasi shooter naman talaga sa labas yung hype na yan eh, no? Tsaka for sure, ang gagawing rotation dyan ng New York Knicks, at least isa kina Julius De Belen tsaka sa anak ni Lebron, yung palaging nasa loob ng court ha. Kapag umupo si Julius De Belen, yung anak ni Lebron for sure nasa loob palagi yun. Kapag umupo naman yung anak ni Lebron, for sure si Julius De Belen naman ngayon yung nasa loob ng court. Magsasabay lang siguro yung dalawa na yan sa simula ng first quarter, tapos sa second quarter, salita na yung gagawin yan eh, no? Tapos syempre, simula ng third quarter, magsasabay na naman yan. Tapos magsasabay na naman sila ulit sa kalahati na ng fourth quarter. Pero yung nagustuhan ko talaga rito mga tol ha, sa magiging first leg nila kung sakasakali mangyari itong trade na to, yung supporting cast nila napaka-solid talaga eh. Si Alday Double Pay, si Joshua Evangelista, tsaka si Mitchell Robinson Supermarket, puro aso yung mga yan, di ba? Kasi sipag yung mga hayop na yan eh. So ang mangyayari talaga dyan mga tol, meron dalawang superstar ang New York Knicks na napapaligiran na masisipag na players. Ang ganda nung ganun eh, no? So yun mga tol, no? Para sa akin ha, kailangan talaga meron sumaling third team na makakasama sa trade nito para magkaroon man lang ng chance na makuha New York Knicks si Giannis De Belen. At tingin ko posible talaga mangyari to eh. Actually sa odds nga, New York Knicks yung pinakamataas eh, no? Kahit hindi sa players siguro, for sure maghahagilap talaga ang New York Knicks ng mga draft picks sa kahit saan team pa manggagaling yan para mapaganda pa yung package nila na ibibigay nila sa Milwaukee Bucks. Kasi ang kalaban nila dito mga tol, kung di nyo nalalaman ha, yung Warriors, kagaya ng video natin kahapon, napakaraming draft picks ng Warriors ha. At sobrang bata pa ng mga players na pwede nilang ibigay eh, no? Eto pa, yung Spurs, nako po, ang daming batang players ng Spurs tsaka draft picks, ang dami rin nila eh. So for sure, meron naman talagang chance ang New York Knicks na makuha si Giannis De Belen. Pero mabigat talaga yung laban mga tol. Kaya kailangan talaga maging creative sila para makakuha sila ng maraming draft picks. O yan na panghimagas, mag-like kayo mga hater ng Giannis De Belen.